Yun. Sarap na tulugan yan mamaya. Sinasalansan lang nila. Mga kapanalig yun. Nabubulol pa ako. Nahanap lang ni Kuya Joel yung bakal, mga kapanalig, ng ating poste dito. Ito na ang ating matibay na terrace, mga kapanalig, na isalpak ng steel deck. Ha? Tibay, no? Nasaya ko kasi nakita ko na yung kakalabasan ng terrace at ang tibay, mga kapanalig, dahil nga doon sa daming bakal. Sure na matibay. Yan na, nagkakaroon na ng forma yung terrace natin. Update lang po tayo. Ayan, nakakarami na sila ng bakal na nailalagay dito sa pinaka-terrace natin. Simulan ng magkulitan kasama si Nuy TV. Good morning, mga kapanalig, at welcome na naman sa panibagong vlog. At ito, nandito na sila kuya para ipagpatuloy yung mga trabaho na naiwang kahapon, no? So magkakabit pa rin sila ng tubular at ayan, maglalatag na rin ng plywood at itutuloy yung terrace, mga kapanalig. Pinagbibis lang natin sila, mga machong macho. Ayan. Akala ko nagbablog na rin si Kuya Joel, may hawak na cellphone, yung pala may katawagan lang. Naginit lang tayo ng kape para mainitan ang kanilang katawan dahil malamang nalamigyan sila sa biyahe sa bandang boundary na papunta dito. Ayan. At si Utol, ang masipag kong kapatid, na nagiinit na ng mainit na kape. Malapit na ba yan, Tol? Gano'ng nakalapit? Nandiyan na sa ano? Sa kanto? Ay, isang metro. Yan. Yan, o. Mukhang kanina pa naman ano yan, iinit lang, no? Okay na yan? Okay na. May sukal pa ba yan? Parang doon sa mesa parang meron pa. Oo. Tara. Pakapihin na natin muna sila. Kape. Oo, nandito na yung baso. Kape muna kayo. Hindi ka nakabili, no? Ano? Talim? Yun. Right? Dad? Talim? Nagtalip ka? Talim na? Ubus na? Parang marami pa yun. Yung sa box? Oo. Ano, ubos nyo na? Aruy. Nakapal pa naman yung mga... Nga eh. Yeah, maglalatag na kami ng plywood ngayong araw na ito, mga kapanalig, para mapix na doon. Makita na natin kung anong itsura ng ating sahig dito pag marine ang inilagay. Yun, Ano kailangan natin dyan? lalong mamaya masarap na tulugan yan. Yung tawag nito. Yan. Mga pinutan. Let's go. Yan na. Inaayos na yung terrace dito, mga kapanalig, at talagang sinusure nila na matibay para masarap tumambay. Yan. Kasi Kuya Joel na pinaano na, wini-welding na. Huwag mo tignan. May ground. May ground. Okay, nabitaw na ako dyan. Yun. Huwag kayo tumitig, lalo na sa mga bata pag may nagwe-welding. Lagi kayong pumikit. Delikado yun sa mata. Baka kayo mabulag. Pawang ma-eksperto lamang po ang nakakagawa niyan. Lakas-lakasan mo nga, oy, welding. Pugi. Takasan, boss. Yes, sir. Nadali. Nadali na. Nadali. Habang inintay nila yung materialis doon sa terrace, ito, ilalatag na nila yung plywood, mga kapanalig. Yan, para dire-diretso ang trabaho. Ha? Bitit mo lang. Oh, bitit na yan. Yow! Sarap na tulugan yan mamaya. No. Ha? Na yan dyan, ano? Si Kuya Jun, yung isang Jun dito, kumuha na ng bakal para dito po ilalagay na rin. Nagpabili na tayo kay Utol ng 12mm na bakal para sa terrace para mas matibay. Ayan, urong konti ito sa isa. Urong dito. Babawas ka rito ng konti. Tantong ito. Napakagaang talaga nung idea ni Daddy Ams, mga kapanalig, no? Kasi talagang once na nasukat na nila lahat, once na nasukat na nila lahat, mga kapanalig,
alam na nila kung ilan materialis yung dadalhin, kung ilan yung magagamit, kung ano yung mga dapat bilhin. Kaya magaan na. Kumbaga, isang bagsakan na lang, dadating na dito yung mga materialis. Wala na tayong intindihin. Di ba? Sila na rin bahala magkabit. Ganun. Nailatag na yung dalawa. At bali dito tayo magkakaroon ng siruho. Siruho ko yung ibig sabihin duktong. Yun, dito tayo para hindi ako istorbo. Yan. Tapos bumili na rin tayo ng tornilyo. Alam nyo na, itutornilyo na lang to dito para matibay ang dating. Sinasalansan lang nila. Ako panalig yung nabubulol pa ako. Mga plywood doon sa isang gilid para maikasan nila na maayos yung ibang dapat ikabit. Tanong muna. Kasi umpisa na yan. Hindi natin naglalagay yung umpisa. Yung sinusukat lang yung pinakabutas ng hagdanan natin. Tatapyasin na kasi yung pag ganyan. Tapos dire-diretso na pag ganun, palatag. Nadali. Alright. So busy sila Kuya Jun dito. Bang si Kuya Joel ay pinag-iisipan kung ano pang mga diskarte na gagawin para mas mapatibay ang ating terrace. Hinintay lang natin si Putol. Oh, dahil nagpasabay na rin tayo ng cutting disc na ubos na. Binabaklas na po yung mga kahoy dito mga kapanalig, yung dati nating andamyo, dahil gagamitin niya dito sa pang-andamyo dito para pag binuhusan may suporta. Dito natin makikita ang lupit ni Kuya Joel kung paano niya didiskartehan yan. Metro. Ito. So, metro. Oh yeah. Gumagawa lang si Kuya Joel ng andamyo dito mga kapanalig para doon nga sa alalay para sa terrace natin, no? Kasi mamaya bubuhusan nga yan. Yan, dito kailangan magkaroon ng andamyo. Tungtungan. Kaya ba? Kita na dito yung pinakabutas ng ating magiging spiral na hagdan. Dire-diretso na sa taas. At si Kuya Jun ang busy doon sa taas na magkabit ng mga plywood. At habang si Kuya Joel dito ay busy naman sa paggagawa pa rin ng andamyo para mas mabilis ang trabaho. Yan, ito na po yung ginagawa nila ang andamyo para maabot nila to. At set up na po ni Kuya Joel mga kapanalig yung pinaka ano dito. Tawag doon brace ba? Tawag doon kaya? Brace. Oo. Bali yung pinaka ano yung mga bakal na natira dito sa gilid mga kapanalig. Yung napag ano natin ang tawag doon? Sa may trusses. Ayun yung ginagamit dito na pinaka brace niya kaya antibay niyan. Sasabay na sa palitada mga kapanalig. Lalagyan na lang natin to yung welding yung bakal natin doon. Parang magiging canopy natin yung ano mga kapanalig, no? Yung pinaka-terrace dito sa bintana ng CR, ng kusina. Hindi na siya maulanan kasi nga meron ng harang doon sa pinaka-terrace. Bali, papasok ni Kuya Joel mga kapanalig yung bakal na trusses doon sa pinaka-biga nung bintana natin sa kusina kaya matibay nga. Sureball yan. Ito yung pinaka-biga mga kapanalig ng bintana dito sa kusina. Bali dito itutukod yung pinaka-bakal doon. Kaya matibay. Dinadali na ni Kuya. Bali, ang magiging ano natin, pinaka-tatlong tukod sa labas. 3 brace mga kapanalig.
Para kahit marami tayo dun sa terrace, walang problema. Dahil matibay ang pagkakagawa. Nahanap lang ni Kuya Joel yung bakal, mga kapanalig, ng ating poste dito para makonekta doon sa bakal sa taas. Para matibay talaga. Hindi lang yung basta itutukod mo, naka-welding talaga siya. Diba Kuya Joel na? Right. Nakita na yung bakal oh. Ayun oh. Nakalawit na. Pwede na ibenta yan. Ayos, ang galing. Nakita na yung pinaka-paglalagyan ng pinaka-base natin. Busy pa rin si Kuya Jun doon sa taas oh. Binubuo niya na talaga ang side natin. Tali. Ayan na ang bayani na galing sa gera. 12mm. Salamat tol. Magpahinga ka muna. Yung cutting disc pala. Nasaan? Sige. Salamat tol Ay makakapal yun. 12mm yun. Ilalagay yun doon. Para sure win. Ito na ang nalalatag ni Kuya Jun na plywood dito sa ating second floor. Yun, ganoon ang gagawin. Tapos kokonektado doon sa may bakal, mga kapanalig, sa may biga. Para kahit anong tungtong natin yan. Kahit sulumon yung tumutong matibay. Doon sa baba, mayroon doon sa baba mga pinutol pa ako, di ba? Tinataniman na ni Kuya Joel ng bakal para pwede na may welding. Pag nalagyan na ng 3 brace yan, pwede na maglatag agad, mga kapanalig, nung pinaka metal metal paring ba yun? Hindi. Steel deck. Steel deck ba? Steel deck yun. Lagi ko nakakalimutan yung mga pangalan talaga ng materyales. Steel deck. Yun, handa yun, building. Sino yung building mo? Sa baba eh. Huwag na. Bukas na bayad? Welding yung pinaka-braces natin. Nako, grab pa. At sa oras na ito, mga kapanalig, hindi nyo matutunghayan kung paano katibay itong terrace na ginagawa nila Kuya Joel. Dahil sa brace pa lang sobrang kapal na. Yan na. At ginamitan na nila ng bago-bago naming level bar na wala pang mancha. Bagong-bago pa yan. Galing mo talaga. Nadali. Yan, matay pa yan. Yan, sure ball yan. Ewan ko na lang. Pag yan ay lumundo pa sa sobrang kapal ng bakal. Ganito yan process yan Hindi lang, pagka napaltadaan yung sir. Oo. Nasalpak na ni Kuya Jun yung inaano niya kanina, circular saw. Ayos. Yan, madali lang naman tong paglalatag, mga kapanalig, tsaka yung pag-welding dito. Ang problema lang, mahirap tong yung pagte-terrace. Ito lang yung isang sa mahirap na ginagawa nila dito. Alright, merienda time na, mga kapanalig. Yan, magkakape muna tayo at kakain ng tinapay. Medyo mahirap itong ginagawa nila, kaya kailangan merienda muna para Wala yata anta da. Nyari.
Ito pala ang 12mm. Ito ang 12mm. Ito ilalagay natin doon sa terrace. Ewan ko na lang kung di pa tumibay yun. Kapag niya. Palaban niya, palaban. Coffee muna, mamaya na ang ano, masarap na lunch. Coffee muna tayo. Yan. Let's go. Nakabit na rin pala tong isa dito mga kapanalig, yung pinaka ano yan, brace. Dito tayo sa gitna ngayon. Lupit pala ni Kuya Joel gumawa eh. Ayun yung tibay na hindi ka na mangamba makbang kahit anong oras. Makakapalang bakal. Suwabe. Kumuha lang ako ng pintura no, para maipahabol natin yung mga walang pinturang bakal katulad na itong nasa gilid. May kalawang eh, para tumibay siya. Para pang matagalan talaga. Laban na laban. Sinusukat na ng 2 June mga kapanalig yung pinakahaba na itong ating lalatagan. Nung ayun yung kinukuha na ni Kuya Joel sa baba. So, 90 o 80 ay na? Sa kabila. Para may problema na yung pintura natin. Ano kaya Joel? Kaya pa Kuya Joel? Hirap ba? Parang napahirap yung gawa ni Kuya Joel doon dahil sa terrace eh. Pero kayang-kaya naman, matibay talaga ang gawa. At ito na tayo, dumako na tayo ngayon sa pagga-grinder. Steel deck. Yun, tama na ako? Yun, nadali. Kagandahan lang dito sa steel deck, hindi mo na kailangan ng maraming alalay sa baba. Kahit buhusan mo siya ng semento, ayos lang kasi matigas. Kaya. Kamay. Oh, ayan na. Pintura. Ano, tapon. Hindi yan. Kaya. Patagilid muna. Papunta doon kasi ano. Sige. Yan. Nadali. Yan. Ha? Lalagay na ba? Ipapasok kaya? Doon! Sa kabila. Parang nahihirapan ka, brad ah. Sasalpak na po ang ating steel deck. Tingnan natin kung ano mangyayari. May mga bakal. Ingat ah. Ay, bakal mo. Yung bakal, ito yung muna mapunta sa loob. Dali. Yan. Wag. Yung isa-isa. Okay. Akat. Kasi ako na. Balik naman ka. Dali. Pasok mo muna dito sa loob. Pabigyan mo yan. Okay. Lulo ka. Sa baba ako? Ito na ang ating matibay na terrace mga kapalalig na isalpak ng steel deck. Ha? Tibay no? Ang kapal ng steel deck tapos yung mga ang kakapal eh. Alright. Matutupad na ang gusto natin na magkaroon ng terrace dito sa kwarto. Yo, natapos na yung pinaka-frame mga kapanalig. So ito pang samantala lang yung nakikita nyo sa unahan. Yung ating sinepa ba yan tawag dyan. Para lang pag binuhusan ng semento hindi tatapon. Pero ito, ano na to, palagi na tong dito yung mga bakal na yan. So lagyan na ng pinaka mga bakal na 12mm. Lalatagan na para mas matibay. Tapos okay na, kami na bahala magbuhos. Dahil maglalagay pa pala sila ng mga rehas dito. May materials tayo dun para sa rehas. Ayun. Ayan, paikot. Yan, nalatagan na po ng kauna-unahang bakal dito na 12mm. Bali 10 po yung ilalatag nila dyan.
bago buhusan. Oy! Kakain na! Ang oras natin ngayon ay 12:01, kaya kailangan na natin kumain ng lunch. Ang ganda ng buhok ko. Ang nipis-nipis. Ay, kakain muna tayo ng lunch. Mukhang masarap yung niluto nila Utol doon. Masaya ko. Kasi nakita ko na yung kakalabasan ng terrace at antibay mga kapanalig. Dahil nga doon sa 3 tukod, yung pinaka-brace. Kaya hindi ka na mangangamba dyan na kahit anong oras mo gustong tumambay, apakatibay naman yan. Oh, 3 tukod dito sa ilalim. Pipinturahan na lang natin yan after. Tapos na ang ating lunch break. Kaya balik na naman tayo sa trabaho. At tingnan natin kung ano na yung ginagawa nila doon para sa ating terrace mga kapanalig. At wala pa rin tigil ang lakas ng hangin dito sa Kampanalig. Balikan natin sila dito. Yes, ang ganda talaga ng bahay. Linatagan na ulit ni Kuya Joel mga kapanalig ng bakal. Pare, walang power. Para mas matibay ang kapal niya, no? Wala. At si Kuya Jun, diretso pa rin dito sa paggagayat ng mga plywood natin. Alam niyo na, para sa ating tubular, para sa sahig. Unti-unti na nga pong natatapala ni Kuya Jun mga kapanalig itong ating sahig dito. At meron lang natirang kaunti doon, pero basic na sa kanya yan. Napabilis yung trabaho ni Kuya Jun kasi gumamit na siya ng circular saw. Kanina lagari lang, ang sakit sa balikat noon tsaka sa kamay. Okay na ngayon. Namaya, alam nyo na, tornilyo na lang yan. Habang sila Kuya Joel dito at Jun busy pa rin po. Hintayin natin kung paano ang matatapos yan. Kulang pa. Daming bakal. Sure na matibay. Tinutornilyo na ni Kuya Jun mga kapanalig yung ating sahig dito. Wala na tanggalan niya, fix na yan dyan. Hindi na siya uga-uga. Pwede nang tumakbo-takbo. Alright, tibay na. Nadali. Ay, sorry. Matibay na. Kahit ilan, kasya na dyan. Kahit 20 katao mga kapanalig, pwede. Hindi na yan tutumba. Daming bakal eh. Sa mga dinuktong dito sa mga sa pinakabiga, pati dito sa pinaka bakal dito sa loob. Yung pinagkapitan nitong pinaka-tubular. Pinagkonekta. Yan, katulad nito, winelding nila dito. Pag ganun. Tapos meron pang nakakonekta yan na galing yung mga bakal sa pinakabiga. Yan, naka-welding ulit. Ganun. Alright. Sa gabay na raw tayo, sabi ni Kuya Joel mga kapanalig, no? Yung gabay, yung pinaka dito, grills. Tama ba, Kuya? Yes, sir. Alright. Kahit ako, safe na dito eh. Ano na lang sa 2x2 natin. Yung ano po yun? Yung 2x2 natin. Ayun yun. O, yun, lahat pang grills yun eh. Yung nandito sa kanan. Lahat pang dito yun. So
yung gabay natin, sabi ni Kuya, 1 meter daw. So, meron tayong, ano sukat to Kuya? 2x2. 2x2. Ito yung magiging pinaka-poste natin, yung 4 na sulok. Maganda yung medyo, yung lagpas ng konti sa bewang para kahit sumuka daw, hindi mabalintong. Kailangan mataas-taas para safe. Lalo na sa mga bata kung sakaling merong mga bisita. 'Di ba? Pupunta dito sa terrace, mataas. Kailangan talagang hindi sila malalaglag. Next level na po tayo mga kapanalig dahil tapos na nga po tayo dito sa pinakasahig ng ating terrace. Pero syempre kami na bahala magbuhos diyan tulad ng sinabi ko. Basta makasalang nila yung mga pang dito, pinakaharang. Okay na. Alam na naman namin yung gagawin namin kung paano po pormahan at kung gaano kakapal mga kapanalig. Seal tayo. Woo! Hindi na ako natatakot na tumuloy-tulay dahil dun pa lang sa pinaka-poste dun sa sa pinaka-brace na 3 sa ilalim. Talaga magiging kampante ka na mga kapanalig na matibay. Kulang tayo sa tornilyo mga kapanalig, kaya sabi ni Kuya bukas na lang daw dahil marami pa ring lalagyan. Meron pa tayo dun kaya mabibitin talaga. So ngayon mag-focus muna tayo dito sa paggawa ng terrace. Nakapaglagay na sila ng 4 na poste mga kapanalig para sa ating grills. So, 1, 2, 3, 4 at sinusukat na nila yung pinakaibabaw para papatungan na yan. Ito yung ipapatong dyan sa tingin ko. Tapos itong maliliit, ito yung pangharang, yung pang design. Parehas naman. Opo. Parehas. Hindi kaya. Ikot mo muna. Dito sa labas. At dahil tapos na si Kuya Jun dito maglatag ng plywood mga kapanalig, sumuporta na siya doon sa pag-welding para ayun, mas lumakas yung pwersa nila at mas mapabilis. Ang dulo. Nice one. Tignan natin kung paano ikakasa. Ito nalaglag oh. Kabila pa pala. Akala ko ano gagawin mo eh. Liligits ka. Hindi ba? Yes, sir. Iniskwala. Para sure na sure. Yan na, nagkakaroon na ng forma yung terrace natin. Nadali. Oh. Tatlo na kami dito testing tatlo tayo dito Huwag ka matakot, matibay ito. Wala pa palang buwas to. Pagka may busta, pwede na. Pwede yan. Kaya tibay dami ng welding Kaya ka ba si Kuya Jun Easy. Ganda na magiging grills natin. Hindi ko na-expect na ganyan yung magiging forma. Akala ko patong-patong lang Walang dating yun kung patong-patong lang Tama. Masaya ako sa kinakalabasan na itong terrace natin. Nung una medyo napapaisip ako pero ngayon nakikita ko na kung gaano katibay at pati yung pagkakakasan ng pinakahawakan doon sa taas maganda mga kapanalig. Seryoso, akala ko yung bakal ipapatong lang doon tapos yung weld na patong ulit.
Wala nang ano, yung wala nang hati-hati sa ano. May mga ano pa pala, iskwala pa, hatiin yung gilid para mas maganda. Pakita ko sa inyo. Katulad dito, oh. Aray, yung ganyang design. Nakaganon siya, tas akala ko si patong-patong lang yung gagawin eh. Pero palang ganyan. Oh, ganda ng view. Ayan, mabubuo na. Pwede na yan, at least merong ano. Wala nang grills dito. Laglag ka rin yung paglasing. Pagsusuka. Oo. Pagsusuka, hanggang tiyan. Pag dito, delikado pag hanggang saking bewang. Yari ka dyan. Magkakaroon din tayo ng poste sa pinakagitna. Sa afternoon, yan na yung maliliit na. Tibay ba? Wala pa yan. Wala pa yan. Wala pa yung buhos, no? Wala pang pulbil yan, sir. Ano pa lang yan? Ispat-ispat. Yan na, oh. May tatayo ng ating terrace. Ganda. Yan, nakapag-welding na rin sila dito sa baba. Katulad lang nito yan, mga kapanalig. Maglalagay na sila ng pinaka ano, karang o grills o rehas. Ay, gitna pre. Sibuit. Update lang po tayo. Ayan, nakakarami na sila ng bakal na nailalagay dito sa pinaka-terrace natin. Sumasakit yung lalamunan ko kakasingot ng usok ng ano ng welding. Ayan na. Di pa siya matatapos ngayon kasi hapon na, mga kapanalig. At bukas na lang po yung pagbalik nila. Dahil kulang pa po yung bakal natin, kaya bibili pa bukas. Ito yung hawak ni Kuya, kulang pa. Ayan. Hirap din ang trabaho nila, maano din sa bagayan. Nasisingot nila palagi yung ano ng welding machine. Kaya sanay na naman sila dyan. Ayan, ganda ng ating ano, terrace, lalo na pag nasimentohan yan tapos meron ng bintana. Sarap tumambay. Maglagay tayo ng 2 upuan dyan para pwedeng umupo-upo. Pag natapos, tamang kape-kape. Sakto na pala dito sa ano. Natapos na nila tong side na to. So dito na lang ang kulang. 2 haba lang yung kulang. Kasi 2 lang to, no? Di ba kuya, no? Apa. 2 haba. Hindi na kasya yung ulo ng bata dyan, kaya kahit may bisita tayong bata, safe na safe dyan sa terrace natin. Huwag lang magkukusang aakyat tapos tatalon, ha? Yun lang. Yun lang ang problema. Lupit. Tapos bukas ito naman yung yayariin dito sa pinaka kwarto naman. Tapos okay na. Wala nang problema. Mission accomplished na. Yan, kitang-kita yung ano dito. Kitang-kita yung kabilang bundok. Angas yan pag nagawa. 2 pa yung kulang natin. So ganitong size bukas na maaga. Bibili kami sa hardware ni Utol o Sineg. Kasi si Utol uwi bukas, no. Siguro bubuhusan na namin yan pagkatapos ng lahat, no kuya, no. Pag na okay na lahat ng grills, kasi pag bubuhusan namin bukas yan ng maaga, dadating sila, mahirapan sila mag welding. Diba? Ayos. Tingnan nyo yung ginawa nila. Oh, pati yung mga kantuhan, oh. Kala ko lang talaga ano yan eh, yung pantay lang siya papatong tapos papatong ulit na gano'n. Ganda. Hindi pa masyadong ano yan, ayos, kasi pupuliduin pa yung ibang tawag dito, winelding, yung mga nakalawit katulad niyan. Parang ganito inaayos nila.
Kukulayan natin siya ng kulay itim, mga kapanalig. Maganda yan. Pero yung itim na maliwanag, hindi yung masyadong masyadong madilim. Para bagay na bagay. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako mahilig sa kulay na yung makulay na bagay. Gusto ko yung mga dark. Yan. Tibay! Yan, naglilinis na sila. So alam nyo na mga kapanalig, bukas na lang, no? Maraming salamat po sa pagsubaybay at maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Magkita-kita lang po tayo sa next update. I love you all mga kapanalig. Lagi kang mag-ingat. Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.